Mga pinakatago at pinakaliblib na magagandang airport sa Pilipinas. Mr. D. Number 12, Cauayan Airport sa Isabela. Kung ikukumpara sa ibang listahan dito, hindi siya ang pinaka-isolated. Pero kapag pinag-usapan ng mga airports na nagsisilbing gateway sa malalawak na probinsyang hindi basta-basta naabot ng bilis ng mga biyahe, pasok ito. Ang Isabela ay isa sa pinakamalaking probinsya sa Pilipinas pagdating sa land area. Ibig sabihin, kahit may airport ka ng nalalapagan, hindi pa rin ibig sabihin na malapit ka na agad sa pupuntahan mo. Mula Cauayan, may mga destinasyon sa Isabela at Cagayan Valley na kailangan pa ring daanan ng mahahabang kalsada, palayan, bundok at malalayong bayan. Dahil agricultural powerhouse ang Isabela, mahalaga ang airport na ito hindi lang para sa pasahero, kundi para rin sa koneksyon ng probinsya sa kalakalan, negosyo at government operations. Sa lugar na malawak ang taniman at magkakalayo ang mga bayan, malaking bagay ang kahit maliit na airport. Number 11, Catarman Airport sa Northern Samar. Real airport ito at mahalaga ito dahil isa ito sa pangunahing access point sa Northern Samar. Pero bakit siya kasama sa listahan? Dahil ang Northern Samar mismo ay isa sa mga lugar na para sa maraming Pilipino ay hindi madaling puntahan. Kung nanggagaling ka sa Metro Manila o ibang parte ng bansa, kadalasan hindi ito yung unang naiisip na ruta. May kombinasyon ng dagat, bundok, coastal roads at probinsyang may mga bayan na magkakalayo. Ang Catarman Airport ay parang tahimik na pinto papasok sa hilagang bahagi ng Samar Island. Hindi ito kasing busy ng Tacloban, Cebu o Davao, pero para sa mga taga Northern Samar, malaking tulong ito, lalo na sa emergency travel, government work at pag-connect ng probinsya sa ibang rehiyon. Ang Samar Island ay kilala sa caves, rivers, forests at rugged terrain, kaya kahit may airport, ramdam mo pa rin ng lugar na ito ay may wild, remote at untouched na characters. Number 10, Ala Valley Airport sa Surala, South Cotabato. Ito ang madalas tawaging Surala Airport pero mas kilala siya bilang Ala Valley Airport. Hindi ito tulad ng typical airport na araw-araw mong makikita sa booking apps. Mas tahimik ito, mas limitado ang operations at historically, naging mahalaga ito para sa South Cotabato at kalapit na lugar. Matatagpuan ito sa Ala Valley, isang lugar na kilala sa agricultural communities at magandang tanawin ng Mindanao. Ang interesting dito, noong mga nakaraang dekada, naging mahalagang airport na ito bilang access point sa rehiyon. Pero sa paglipas ng panahon, mas naging dominante ang General Santos International Airport at Cotabato Airport. Dahil dito, naging mas hidden ang Ala Valley Airport sa isip ng ordinaryong behero. Kung mahilig ka sa mga forgotten aviation spots, ito yung klase ng airport na parang may sariling kasaysayan. Hindi siya sikat, hindi siya flashy, pero totoong bahagi siya ng aviation map ng Pilipinas. Number 9, Bagabag Airport, Nueva Vizcaya. Kapag narinig ang Bagabag, hindi agad airport ang may isip ng karamihan. Pero ang airport na ito ay may interesting na papel sa kasaysayan ng turismo ng Northern Luzon. Isa sa pinaka-interesting fact tungkol dito, ang airport na ito ay malapit sa ruta papunta sa Banawe Rice Terraces, Ifugao at iba pang bahagi ng Cordillera. Kung maayos at regular ang air service dito, pwede nitong paikli ng biyahe papunta sa ilan sa pinaka-iconic na tanawin sa bansa. Pero sa realidad, hindi ito tulad ng major airports na laging may commercial flights. Mas kilala ito sa limited use, general aviation at mga plano o proyekto para sa rehabilitasyon. Liblib ang dating nito dahil nasa inland area siya ng Nueva Vizcaya. Napapalibutan ng bundok, bayan at agricultural roads. Hindi siya coastal airport, hindi rin siya tourist heavy airport. Para siyang tahimik na runway sa gitna ng Northern Luzon na naghihintay muling maghamit ng mas malawak. Number 8, Tandag Airport,
Surigao del Sur. Ito ay isa sa nagbibigay access na paliparan sa eastern side ng Mindanao. At kapag sinabi mong Eastern Mindanao, hindi ito biro sa layo ha. Maraming lugar dito ang dinadaanan ng mahabang coastal roads, bundok at bayan na malayo sa malalaking urban centers. Ang Surigao del Sur ay kilala sa mga tourist spots tulad ng Enchanted River, Tinoy-an Falls at mga coastal destinations. Pero kahit may magagandang lugar, hindi pa rin ito kasing dali puntahan kumpara sa Cebu, Boracay o Palawan hotspots. Kaya ang Tandag Airport ay parang maliit na shortcut sa isang rehiyong hindi pa ganun ka-mainstream sa mass tourism. Dahil sa Pacific facing side ang Surigao del Sur, mas exposed ito sa weather system. Kaya sa ganitong lugar, malaking bagay ang airport. Pero malaking hamon din ang pagpapalipad at operations. Number 7. Catbalogan Airport, Barangay Buri, Samar. Kung pag-uusapan ng airport na tahimik at hindi masyadong kilala ng casual travelers, isa ito sa pinaka-interesting. Ang Catbalogan ay capital ng Samar Province pero hindi ibig sabihin madali na agad ang access. Ang Samar ay may rugged interior, coastal highways at mga lugar na historically mahirap i-connect. Kaya kahit maliit or limited ang airport, malaking bagay ito para sa local mobility. Ang airport na ito ay hindi kasing tanyag ng Tacloban Airport na mas malaking gateway sa Eastern Visayas. Kaya kung may pupunta ng summer, madalas Tacloban ang entry point tapos land travel na lang. Pero ang Catbalogan Airport, kung fully utilized, napakalaking tulong sana sa mas mabilis na access sa Central Samar area. Ang Samar ay kilala sa Sohoton Caves, Ulot River, at mga natural attractions na hindi pa kasing sikat ng iba. Kaya itong airport parang hidden key papunta sa isang underrated part ng Visayas. Number 6. Mati Airport, Davao Oriental. Ito'y kilala sa Dahican Beach, skimboarding scene at magandang coastline. Pero kahit sikat na ito sa ilang travelers, ang airport nito ay hindi pa katulad ng malalaking commercial gateways. Ang Davao Oriental ay nasa easternmost side ng Davao region. Ibig sabihin, kung manggagaling ka sa Davao City, kailangan mo pa ring bumiyahe ng ilang oras sa lupa para makarating sa Mati. Kaya kapag napag-usapan ang airport dito, madalas itong nakikita bilang malaking potensyal para sa tourism growth. Liblib ang dating ng Mati Airport dahil nasa probinsyang malayo sa mainstream airport network ng Pilipinas. Hindi ito lugar na basta may sunod-sunod na commercial flights araw-araw ha. Pero kung magiging mas active ito, pwede nitong baguhin ang access ng buong Davao Oriental. Ang Mati ay nakaharap sa Pujada Bay, na kinikilala bilang isa sa magagandang bay area sa bansa. Kaya ang airport dito ay hindi lang transport project. Posibleng gateway din ito sa mas tahimik at nature-focused na tourism. Number 5. Gian Airport, Eastern Samar. Isa ito sa mga airports na may malalim na historical background. Ito'y nasa pinakadulong bahagi ng Eastern Samar, nakaharap sa Pacific Ocean. Kung titingnan mo sa mapa, mararamdaman mo agad kung gaano ito kalayo sa usual travel routes. Ito yung lugar na kapag may bagyo sa Pacific, madalas unang nakakaranas ng lakas ng panahon. And historically, naging mahalagang Gian Airfield noong World War II. Ginamit ito bilang military airfield kaya hindi lang siya simpleng runway. May bigat at kasaysayan din ito. Pero ngayon, hindi ito gaya ng mga airport na laging puno ng turista. Mas tahimik ito, mas isolated at mas ramdam mo ang layo ng Eastern Samar. Ang mga lugar sa paligid nito ay may beaches, islands at historical sites pero hindi pa rin kasing accessible ng ibang tourist destination. Sa liblib factor, mataas ang Gian dahil nasa dulo ito ng Samar Island, malapit sa dagat at exposed sa Pacific. Number 4. Baganga Airstrip, Davao Oriental.
Importanteng sabihin ito ha, hindi ito regular commercial passenger airport. Mas tama itong tawaging airstrip at may mga source na naglilista nito bilang closed o hindi active for regular flights. Pero real at tunay ang airfield na ito. At kung pag-uusapan ng liblib, pasok na pasok ang baganga. Ito'y nasa eastern coast ng Davao Oriental, malayo sa Davao City at para makarating dito by land, kailangan na mahabang biyahe. Ang lugar na ito ay kilala sa coastal communities, waterfalls, rivers at natural attractions. Pero hindi ito yung tipo ng destinasyon na madaling lapitan ng ordinaryong turista. Kaya ang airstrip dito ay may dating na parang lumang aviation. Footprints at, Diyos ko, isang malayong sulok ng Mindanao. Ang Baganga ay isa sa mga lugar na malapit sa Pacific side ng Mindanao kaya tulad ng Gian, exposed din ito sa weather system mula sa dagat. Kung active man ang aviation operation sa ganitong lugar, laging malaking factor ang panahon. Number 3. Balesin Airport, Polillo, Quezon. Ito ang kakaiba sa listahan. Liblib siya pero luxurious. Hindi siya liblib dahil mahirap ang lugar. Liblib siya dahil nasa private island resort ito. Hindi basta-basta makakapunta rito ang kahit sino. Kadalasan, may access dito ay parang sa mga members lamang o guests ng Balesin Island Club. Matatagpuan ang Balesin sa Polillo Group of Islands sa Quezon. Kung titingnan mo, malapit ito sa Luzon pero hiwalay pa rin ng dagat. Kaya may feeling ito na napakalayo sa city life kahit hindi naman sobrang layo sa mapa. Private airport ito ha, kaya iba ang purpose niya kumpara sa public community airports. Habang ibang nasa listahan and lifeline ng malalayong bayan, ang Balesin Airport ay gateway sa mga exclusive island destination. Sa liblib factor, mataas ito dahil island airport siya. Private ang access at hindi bahagi ng normal travel routine ng karamihan sa mga Pilipino. Number 2. Palanan Airport, Isabela. Ang Palanan ay nasa coastal side ng Isabela pero ang malaking dahilan kung bakit siya sobrang remote dahil nahaharangan ito ng Sierra Madre Mountain Range. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta puntahan by land mula Central Isabela. Sa maraming pagkakataon, mas practical pa ang maliliit na eroplano o bangka, depende sa kondisyon at ruta. Dito mo mararamdaman ang tunay na ibig sabihin ng remote. Nasa isang bahagi ito ng Luzon na geographically isolated dahil sa bundok, dagat at limitadong access roads. Historical fact lang, ang Palanan ay kilala rin sa Philippine history dahil dito nahuli si President Emilio Aguinaldo noong 1901. Kaya hindi lang siya liblib na lugar, may bigat din siya sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang airport na ito ay hindi glamorous pero napakahalaga. Para sa mga taga roon, airport ito na pwedeng maging connection sa medical, government, emergency at transport needs. And at number 1, Rancudo Airfield, Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Ito na ang pinakaliblib na airport sa Pilipinas. Ito'y ang pinakakaibang entry sa listahan dahil hindi lang siya malayo. Strategically sensitive pa ang lokasyon nito. Ang Pag-asa Island ay bahagi ng Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ito ang isa sa mga lugar na may civilian community, military presence at malaking national importance. Kung ang ibang airport sa listahang ito ay remote dahil nasa bundok sila o probinsyang malayo sa city center, ang Rancudo Airfield remote dahil nasa gitna ito ng dagat. Napakalayo sa mainland Palawan at nasa lugar na may geopolitical significance. Hindi ito airport na pupuntahan mo para magbakasyon ng basta-basta. Hindi rin ito ordinaryong public travel route. Ang runway dito ay mahalaga para sa supply, transport, military logistics at koneksyon ng mga Pilipinong naninirahan sa Pag-asa Island. Ang Pag-asa Island ay may maliit na community, paaralan at basic facilities. Kaya ang airfield dito ay hindi lang simpleng runway. Lifeline ito
ng mga taong nakatira sa isa sa pinakamalayong bahagi ng Pilipinas. Sa lahat ng airport sa listahan, ito talaga ang pinakaliblib, pinakasensitibo at pinakamakabuluhan pagdating sa national presence. At yan ang mga pinakaliblib, sikreto at hindi mo alam na mga airport sa Pilipinas. Mula sa tahimik na airstrip sa Mindanao hanggang sa West Philippine Sea. Ano ang napuntahan nyo na sa mga airport sa listahan? I-comment nyo na below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!